Isang taong puno ng mahahalagang hakbang sa diplomasya, reforma at paglaban sa katiwalian. Diyan sumentro ang buong taon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa sa mga pangunahing advokasya ng administrasyon ang pagsusulong ng malinis at transparent na pamahalaan, partikular sa pagtugis sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address noong July 28, mariing kinundina ng Pangulo ang katiwalian at nanawagan ng pananagutan. Sinundan ito ng personal na inspeksyon sa mga proyekto, paglulunsad ng sumbong sa Pangulo at DPWH Transparency Portal at ang pagpirma noong September 11 sa Executive No. 94 na lumikha sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Iniutos din ng Pangulo ang pagre-realign ng flood control budget para sa mga prioridad na programa. Aktibo rin ang Pangulo sa pamumuno sa disaster response matapos ang sunod-sunod na kalamidad, kabilang ang mga bagyong Nando, Opong, Tino at Super Typhoon Uwan, pati ang malalakas na lindol sa Cebu at Davao Oriental. Personal niyang binisita ang mga apektadong lugar at noong November 6 ay nagdeklara ng isang taong state of national calamity. Inilunsad din ang Oplan kontra baha sa Metro Manila, Cebu at Bacolod. Sa sektor ng kalusugan, higit 1 milyong Pilipino ang nakinabang sa Zero Balance Billing Policy at pinalawak na benepisyo ng PhilHealth, katuwang ang Yakap Health Caravans at Bukas Centers. Sa edukasyon naman, isinulong ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program bilang batas, reforma sa K-12, Early Childhood Care and Development System Act, dagdag na teaching posts, at pinalawak na Unifast Assistance kasama ang transport discounts para sa mga mag-aaral. Pinagtibay din ang social protection at food security sa pamamagitan ng pinalawak na 4Ps, SSS pension reforms, action fund para sa OFWs, at mga programang tumutulong sa mga magsasaka tulad ng fertilizer distribution, makinarya at benteng bigas meron na. Pinabilis din ang digital transformation sa pamamagitan ng eGovPH Super App at Serbisyo Hub sa San Juan, free Wi-Fi for all at mas pinaigting na cybersecurity. Sa infrastruktura at transportasyon naman, ipinakilos ang Dalian Trains para sa MRT-3, isinagawa ang airport upgrades at San Juanico Bridge Rehabilitation at isinulong ang 100% electrification ng mga kabahayan. Dinala rin ng Pangulo at ng unang ginang ang serbisyo ng pamahalaan sa mga OFW sa pamamagitan ng OFW Serbisyo Caravan sa iba't ibang lugar sa ibang bansa. Sa usapin ng kapayapaan at kaayusan, pinalakas ang AFP at PNP. Pinaigting ang kampanya laban sa iligal na droga sa mas makataong paraan at inaprubahan ang dagdag sahod at subsistence allowance ng military at uniformed personnel simula 2026. Sa larangan ng diplomasya, pinalakas ng Pangulo ang ugnayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga state visit, ASEAN at APEC engagements. Opisyal ding inilunsad ang ASEAN 2026 chairship ng bansa na may temang Navigating Our Future Together na nakatuon sa kapayapaan at seguridad, kaunlaran at kapangyarihan ng mamamayan. Sa kabuuan, ipinakita ng kasalukuyang administrasyon ngayong taon ang pamumunong nakabatay sa pananagutan, katatagan at malinaw na layuning pagandahin ang araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.